Samahan niyo ako sa Genesis ulit. Buksan ulit natin ang ating mga Biblia at puntahan natin ang Genesis chapter 29, verse 16. Basahin ulit natin yung pinaka-main text natin. So ito po ay series. Kung gusto niyo mapakinggan yung part 1, nasa Facebook natin. At kung ma-upload na sa ating YouTube channel, ay abangan nyo na lang dahil may mamimiss po talaga kayo kung hindi nyo napakinggan yung part 1 nito. So part 2 tayo ngayon, mga kapatid. And I hope na makuha natin at masapunan natin sa gabing ito yung pinaka-mensahe ng ating Panginoon. So ito yung main text natin, Genesis 29, from verse 16. Sabi dito, and Laban had 2 daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and well-favored. At itong verse 18, ito yung ating tutunghayan ngayon. Bibigyan natin ng diin, sapagkat patungo na tayo kay Rachel, mga kapatid. Yung huling dalawang anak ni Rachel, o ni Jacob kay Rachel. Sabi sa verse 18, and Jacob loved Rachel and said, I will serve thee 7 years for Rachel, thy younger daughter. So hindi ko na po babalikan yung mga nadaanan na natin dahil talagang kukulangin po tayo ng oras. Kung may marireview man tayo, ay yun yung ilang mga kahulugan ng mga pangalan ng mga naging anak ni Jacob sa mga naging asawa niya. Pero kagaya ng nabanggit ko nung nakarang Wednesday, yung huling 4 ang tatalakayin natin ngayon, yung naiwan natin, mga kapatid. Yung huling 4 na anak ni Jacob kay Leah, yung huling 2 ay kay Leah, at yung huling 2, yung pinakapanghuli, yung pang-11 at pang-12, ay kay Rachel na po. So, yung title natin, bagamat ito ay part 2, ito ay teaching, preaching. So, iibahin po natin yung title natin, bagamat part 2 ito, yung part 1 natin ay Love is a Command, yung topic natin, yung pinaka-title natin, Love is a Command. Ang pag-ibig ay pag-ibig na iniuutos ito. Hindi ito basta damdamin lamang. So, ang title natin sa gabing ito, The Most Beloved. Ang pinaka-minamahal o ang pinaka-iniibig. Sapagkat nung nakaraan, dinaanan natin na yung love is a command, ipinararil natin to, itinipo natin ito kay Leah. Na hindi si Leah ang gusto ni Jacob. Ang dahilan ng kanyang paglilingkod for 7 years ay dahil kay Rachel, pero ang ibinigay ng kanyang tatay, ng kanyang ama, na si Laban ay ang panganay na anak na si Rachel. At iyon ay command, yun ay will ni Laban o ng kanyang ama. At hindi yun gusto ni Jacob, mga mahal kong kapatid. Kaya may pag-uutos na ang pag-uutos mula sa amang si Laban ay si Leah ay ibigin mo. Si Leah ang ibinibigay ko sa yung una mong asawa, siya ang una mong ibigin, siya ang una mong paglingkuran, siya ang una mong pahalagahan ngayon, asawahin. At hindi yon madali para kay Jacob. So inilarawan natin nung nakaraan na si Leah ay kumakatawan sa kautusan. Si Leah ay kumakatawan sa kalooban ng ama. Sapagkat kapag iibigin natin ang kalooban ng ama, mga kapatid, napakahirap. Napakabigat po ng kalooban ng ating amang Diyos sa langit. Ang sabi ng banal na kasulatan ng kalooban ng ama ay maging banal tayo. Ang humiwalay tayo sa mga bagay sa mundo. Ang inibig natin, ang ginusto natin, ang well-favored para sa atin ay si Rachel, na ikinakatawan naman natin to at itinitipo sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ay magaan, ang biyaya ay maganda, at para sa atin napakadali na gawin ng isang bagay na ito. Kaya kayang i-endure ni Jacob yung 7 years dahil kay Rachel na sumisimbolo sa biyaya. Pero ang nais ng Diyos, kagaya ng binanggit ko, ang nais muna niyang ibigin natin ay ang kanyang salita.
sapagkat hindi mapapasa atin si Raquel. Hindi natin lubusang matatamo at matatamasa ang biyaya ng Diyos, ang kalubusan nito, kung hindi natin matututunang mahalin at pahalagahan ang Leah sa buhay natin. At ang Leah sa buhay natin, si Leah ay the first begotten, ang panganay, kaya si Leah ay kumakatawan sa Logos, the firstborn, ang salita, ang kalooban ng Ama, ang kaisipan ng Ama. At yun ang nais ng Panginoong Diyos, mga mahal kong kapatid. Kung nais nating maranasan ang kalubusan ng biyaya ng Diyos at mapasa atin kung ano ang talagang nakatalaga para sa atin, kinakailangan nating matutunan na ibigin ang salita. Amen. Matutunang ibigin ang kalooban ng Diyos Ama. So, kinuha natin yung topic natin, yung title natin sa gabing ito, sa verse 18 na nagsasabi na, in Jacob, love Raquel. Kaya the most beloved. Sapagkat si Raquel talaga yung pinaka-iniibig nitong si Jacob, mga mahal kong kapatid. So, dahil sa pag-ibig ni Jacob kay Raquel, ito ay nagbunga. Diba? Pero mamaya titingnan natin. Pero ang huling dalawa na naging anak naman ni Jacob kay Leah, hindi ko na po babasahin ang mga talata, yan ay nasa Genesis chapter 30, next chapter na yan, sapagkat dyan sa 29, andyan yung unang apat na anak ni Jacob. At yung unang apat na anak ni Jacob, which is si Judah, si Simeon, si Levi, si Ruben, si Simeon, si Levi at si Judah ay nandyan sa 29. At sa 30, andun yung mga sumunod, yung naging anak ni Jacob kay Belha at kay Selfa. At nabanggit ko nung nakaraan na si Bilha at si Silpa na mga alipin, mga maids nitong mga anak ni Laban ay mga kalaban ito, mga kapatid. Hindi ito mga Israeli. At base sa aking pag-aaral, itong si Bilha ay isang Syrian. Kaaway po, at ang meaning ng pangalang Belha ay trouble. Yan ang ibig sabihin ng Belha, trouble. Kaya yung sabi natin, may kinalaman din ito sa nangyayari ngayon sa Israel. Bagamat ang Diyos ay nagbigay ng biyaya, pero yung pinaka-root nitong si Belha ay mga kaaway. Kaya ang kahulugang ng Belha ay trouble. Ito namang si Silpa ay, alam niyo po ba kung galing saan si Silpa? Galing sa mga Pilisteo. So ito ay from Palestine. From Palestine, itong si Silpa, na ang kahulugan naman ng kanyang pangalan ay trickling. Trickling, na may mga kasing kahulugan na lacking, diba? Nagkukulang, kaya nga katulong lang siya, alipin. May kahulugan na small in number, at may kahulugan na insufficient. Kaya sa biyaya ng Diyos, kagaya ng binanggit ko, dahil sa biyaya ng Diyos, itong apat na anak na ito ni Jacob sa dalawang alipin, which is si Belha at si Selpa, ay nakasumpong po ng biyaya sa ating Panginoon. Kaya may mga hintil, may mga mula sa kaaway na nakasumpong ng biyaya ng Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, sabi ko nga sa inyo nung nakarang Wednesday, may pinaghuhugutan siya nang sabihin niya na ibigin natin ang ating mga kaaway. Isa sa pinaka-main text natin ay yung Mark at yung Mateo, na sabi doon, love the Lord your God. Kaya nga love is a command. Sapagkat yung pag-ibig na ito ay ipinag-uutos sa atin. Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. That is a command. At ang sabi ng Bible, that is the greatest commandment. Ano yung greatest commandment, mga kapatid? Love the Lord your God. With all your hearts, with all thy soul, with all thy minds, and with all thy strength. At yung pangalawa, in the second is, love thy neighbors. Ibigin ninyo ang inyong kapwa. At yung isa pang pag-ibig na sinasabi ng Panginoon, love your enemies. So hindi po yun madali. Kaya ang mga pag-ibig na ito ay pag-ibig na ipinag-uutos. Di ba? Mahal nyo ba ang kaaway nyo? Mahal nyo ba ang kapitbahay ninyo? May pagpapahalaga ba kayo sa kanila? Wala. Di ba? Halos wala. Ang mahalaga lang sa atin ang ating sarili at ang mga mahal natin sa buhay.
Pero kadalasan nga, hindi mahalaga sa atin yung mahal natin sa buhay. At kahit nga yung sarili natin, kaya napapabayaan natin, ay tila po ba hindi natin binibigyan ng halaga. Pero ang nais ng Diyos ay matutunan nating umibig. At ang pinakauna na nais ng Diyos na ibigin natin ay siya mismo. So, tutungo tayo sa huling apat na anak ni Jacob. So, doon sa Genesis 29, nang ibigay ng Panginoong Diyos through by Laban si Leah kay Jacob na naging una niyang asawa, nagkaroon siya ng unang apat na anak. Si Ruben, si Simeon, si Levi, si Judah. At nasundan ito ng ng panglima at pang-anim. Muling nagkaroon ng anak si Jacob kay Leah at ito yung pang-anim. Pero pang-walo sa pangkalahatan. Nasusundan niyo po ba? Panglima at pang-anim mula kay Leah. Pero itong panglimang ito na mula kay Leah ay pang-siyam brother, pang-siyam na ito. So kung may tatype sa Mr. Merian para masundan, itype mo Mr. Merian yung mga pangalan para makita nila. I-type mo Ruben, Simeon, Levi, Judah. Hindi na po ako gumawa ng PowerPoint, mga kapatid. I-type mo na lang Sir Merian para nasusundan din nila. Yung iba kasi di nagsusulat. Pero kung nagsusulat sana kayo, di na natin kailangang ipasulat kay Sister Merian para natitingnan nyo sa notes ninyo. Pero wala nagsusulat masyado. So tutulungan kayo ni Sister Merian. Yung unang apat, Ruben, Simeon, Levi, Judah. Yan ay mula kay Leah. Then ang panglima at pang-anim, si Dan at si Naphtali, mula kay Belha. Yung pangpito at pangwalo, si Gad at si Asher. Memorize mo ba, Sir Mary Ann? Okay, Ruben, Simeon, Levi, Judah. Ipakita mo na sana para nakikita natin. Doon ka na sa Word document. So gusto kong maging malinaw ito sa gabing ito, mga kapatid. Ayaw kong masayang yung pagtuturo natin sa gabing ito. Punta tayo sa Word document. Ipakita mo na, Sir Merian, sa monitor natin. Yeah. Okay. So, lagyan mo ng dapat yung makita, kahit wag mong palakihin, basta kitang-kita silang nakahanay mismo. Wag mo nang, yan. Sige. Baliktad, si Benjamin yung panghuli. Si Benjamin yung bunso. So, ayusin natin. Si Ruben, si Simeon, si Levi, si Judah, tapos si Dan. Baliktarin mo si Dan. Isunod mo kay Judah si Dan. Tapos, ang sumunod kay Dan, si Naphtali. Yeah. Ang sumunod kay Naphtali ay si Gad. Then si Asher. So, yan yung unang walo. Okay. So, ang sumunod niyan, ito na tatalakayin natin. Ang sunod kay Asher ay si Isakar. Then after ni Isakar ay si Bolon. So, i-erase mo na si Dan, Sister Miran, hanggang kay Naphtali. Yeah. So, i-large mo, i-bold mo yung huling apat. Si Sibulon. Mula kay Sibulon, mula kay Isakar. Tanggalin mo si Naphtali, Sister Miran. Yeah. Tapos, iparehas mo yung size nila, yung huling apat. Yeah. I-capital mo. Lahat. Ayun o. Hindi, yung huling apat lang. Yan. I-capital mo. Uppercase. Yan. Okay. So, kung titingnan nyo mga kapatid, yung unang apat, si Ruben, si Simeon, si Levi, si Judah, yan yung unang anak ni Leah. Tapos naputol yan. Itong si Dan at si Naphtali ay anak yan ni Jacob kay Belha na alila or maid, katulong ni Raquel.
Ito namang si Naphtali, itong si Gad at si Asher ay mula naman niyang kay Selpa na maid naman o katulong ni Leah. So mula yang kay Leah. So dumating yung araw, mga kapatid, na nagbunga ulit yung pagmamahalan ni Jacob at ni Leah, at ang naging anak nila ay ito na pong si Isakar. Kaya si Isakar ay panglima. Lagyan mo ng numero, napakahalaga niyan. Mula kay Ruben, number 1. Kasi bibigyan natin ng kahalagayan yung numero. Number 2, Simeon. Number 3, Levi. Number 4, Judah. Number 5, Isakar. Hindi si Dan. Alisin mo muna si Dan. Si Leah ang titingnan natin dyan. Alisin mo si Dan. Alisin mo si Dan. Ang number 5 mo si Isakar. Sapagkat ang tinitingnan natin ay yung anak ni Leah. Yan. So, masusundan nyo naman siguro yan, mga kapatid. Hindi. Wag kang, ibaba mo lang yung number, Sister Mary Ann. Mag-number 5 ka kay Isakar. Yung pa rin yung arrangement, yung number lang. Dito ka mag-number kay Isakar. I-delete mo yung numero kay Dan. Yan. I-delete mo yan. Delete mo pa para humanay ulit. Yan. Okay. Ano mo? I-delete mo para dumikit. Para malinaw. Okay. So, mag-delete ka doon kay Dan para umangat, para tumaas. Yan. Okay. Number 6, si Bolon. So, at least alam nyo. Yan ay kay, i-bold mo na rin, Sir Mary Ann, yung unang 4. Pero yan lang, i-bold mo lang yan. Para may pagkakakilanlan. So, yung mga naka-bold, mga kapatid, yan ay anak ni Leah. Malinaw po ba? Nasundan. So, yung mga naka-bold na yan ay anak ni Leah. Si Dan at si Naphtali, anak ni Belha. At yung si Gad at si Asher, anak ni Selpa. So, tungo tayo kay Isakar, mga kapatid. So, ang huling naging 2 anak ni Leah. Ibig sabihin, ito yung pampinali, mga mahal kong kapatid. So, ang huling 2, si Joseph at si Benjamin, ay mga anak na po yan ni Jacob kay Raquel. So itong si Isakar, i-take note nyo na lang, hindi na po ako magbabasa, nasa Genesis chapter 30 yan, si Isakar ay panglima sa anak ni Jacob kay Leah. Take note for that, panglima. At ang kahulugan ng salita, ng pangalang Isakar, o pagpapakahulugan na sinabi ni Leah, na mula sa Diyos, nasabi doon, ako'y binigyan ng Diyos ng reward or recompense. So, ilagay mo, Sir Mary Ann, idas mo, Isakar das, reward. So, ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng reward. So, mamaya ko na i-detalye ulit, sisimulan ulit natin yan kay Ruben, mga kapatid. Nung nakaraan ay iniisa-isa natin yung mga kahulugan niyan sa kanilang pangalan. So, si Isakar ay panglima na may kahulugan ng kanyang pangalan na gantimpala. At nung nakaraang pagtatalakay natin, itong si Isakar ay isa sa mga tribo na may espesyal na pagkatawag mula sa Panginoon, sapagkat ang mga ito sa 1 Chronicle chapter 12 verse 32, punta tayo sa Bible natin, ito yung tribo na hinighlights ng kasulatan na may pagkaalam. They have understanding, mga kapatid, may mataas silang karunungan at kaalaman patungkol sa mga kapanahunan. At kung ano ang gagawin nila ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. 1 Chronicle chapter 12 verse 32. So ito'y pag-aaral, kadadahan-dahanin natin, mga kapatid. Yeah. And of the children of Isakar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do. The heads of them were 200. And all their brethren were at their commandments. So, espesyal itong lahi ni Isakar, mga mahal kong kapatid, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga ito ay may pagkaalam, they have understanding.
may knowledge sila sa kalooban ng Diyos, sa pagtingin ng mga panahon, at isa yan sa binibigyan ng diin ng ating Panginoong Hesus nung siya nandito sa ibabaw ng lupa na kinakailangan nating bantayan ang mga panahon. Kaya laging sinasabi ng Panginoon, watch and pray. Watch and pray. Kinakailangan merong pagbabantay, merong paghahanda, at isa sa pinababantayan ng Panginoon sa atin ay ang mga panahon. Kaya yung mga nag-aaral, yung may mga, sabihin natin, nagbibigay ng panahon, nag-uukol ng panahon sa Panginoon, sa pagmamahal sa Kanyang salita. Hallelujah. Ito yung mga taong tumatanggap ng karunungan. Sa mga huling araw na ito, nalalapit ang pagbabalik ng Panginoon, ang tatanggap ng karunungan, ng kaalaman, ang tatahanan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Ay mga taong nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Paano nga na-reveal kay Daniel yung mga kapanahunan, mga kapatid? Nang binasa niya ang mga aklat, especially ang aklat ni Propeta Jeremias. Diba? Nalaman ni Daniel ang panahon na kanilang kinabubuhayan, kaya siya nag-ayuno, sapagkat nagbasa ng mga aklat at tumanggap siya ng karunungan. Kaya kung nais nating magkaroon ng knowledge, mga kapatid, kinakailangan yung makinig ng mga pagtuturo, pangaral, at kinakailangan yung magbasa ng banal na kasulatan. Kung tamad tayong magbasa, kung wala tayong panahon sa pagbabasa at pag-aaral, pagre-review ng mga naririnig natin, mga kapatid ko, hindi tayo magkakaroon ng knowledge. Ayop na susundan nyo po. So, kumbaga itong si Isakar ay pang-siyam na at pang-5 mula kay Leah. Kaya kung titingnan nyo, yung sinundan ni Isakar mula kay Leah ay si Judah. Sapagkat yung huling 4, bago si Isakar ay galing na sa mga alila, sa mga maid. Kaya yung pang-5 ang susunod kay Judah, di ba? Ano nga ba si Judah? Katangian. Mamaya, iisahin talaga natin yung mensahe na nandito, mga kapatid. Kumakatawan si Judah sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang ating Panginoon, yung kanyang pagtatagumpay, hallelujah, kaya siya nagtagumpay dahil ginawa niyang kalooban ng Ama, ito ay nature mula sa tribo ni Judah. Kaya nga yung Revelation chapter 5, nung buksan ang mga aklat, yung 7 selyo, naroon sa aklat, nagkaroon ng karunungan itong si Juan na minamahal. So from Judah to Isakar. 'Di ba? Yung chapter 5 si Judah. Yung chapter 6 ng Revelation, pagbubukas ng mga selyo. Revelation chapter 6 verse 1, the opening of the first seal. Mamaya dadaanan natin 'yan, mga kapatid ko, kapag tiisan ninyo, yung mga 7 na yan, 7 seals, 7 thunders, 7 vials, 7 church ages, 7 messenger. Mamaya maintindihan nyo. At kung sino yung pampitong anak ni Jacob kay Leah. Sapagkat ang tinitingnan natin, yung mga nandito puro lalaki. Pero alam ko, ang ilan sa inyo, alam ninyo na mayroong kaisa-isa at kasolo-solong anak na babae, si Jacob kay Leah. At napaka-importante ng babaeng ito na anak ni Jacob, na kasolo-solo niyang anak, mga kapatid. Sa iyo na susundan ninyo, mula kay Judah na anak ni Leah, pang-4, pang-5 si Isakar, nang makita ni Juan na mayroong karapat-dapat na magkalag ng mga selyo mula sa tribo ni Juda, binuksan ang mga selyo. Revelation chapter 6, verse 1, verse 3, verse 5, hanggang sa mga sumunod na mga talata, binuksan isa-isa ang mga selyo hanggang chapter 8. Sa chapter 8, verse 1, binuksan yung 7 selyo. Kaano meron doon sa pagbubukas, mga kapatid? Knowledge and wisdom. Ano nga ba meron dito sa mga anak ni Leah at sino si Leah, mga mahal kong kapatid? Ang salita at ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kung hindi natin papahalagahan si Leah, hindi natin iibigin ang salita ng Diyos, wala ang mga sumusunod na ito. Mamaya makikita natin ang kabuuan ng mensahe ng mga anak ni Israel na tumitipo ito sa iglesia ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Hallelujah.
So there is a reward or recompense sa mga taong may pagpapahalaga sa kalooban ng Diyos. Okay. Pang-anim na anak ni Leah o ni Jacob kay Leah at pang-sampu naman sa pangkalahatan, ito ay si Zebulon, mga kapatid. So balikan natin yung Word document para lang makita natin, hindi mawala sa isip natin habang binabasa natin ang ilang mahalagang pagpapahayag ng kasulatan. So ang sumunod ay si Zebulon, pang-anim mula kay Leah, pero pang-sampu sa pangkalahatan, mga kapatid. So ito namang si Zebulon ay pang-anim na anak ni Leah kay Jacob. Na ang kahulugan naman ng pangalan ni Zebulon ay exalted. So yun na lang, yung isang salita na yon, sapagkat sabi doon, ako'y itinaas ng Diyos. God exalted me. So kung titingnan nyo, mga mahal kong kapatid, yung pang-anim, mula yung kay Leah, yung pa rin ay ang salita, ang kalooban ng Diyos. Mamaya, babalikan natin mula kay Ruben at papasunod-sunurin natin yung mensahe. So, mula kay Isakar ay dumating itong si Zebulon na ang pagtataas na po ng Diyos. Exalted. Yan ay nasa Genesis 30. Kayo na lang po ang magbasa, mga kapatid. At ang babasahin ko ay ang 1 Chronicle 12:33. Ituloy lang natin yung binabasa natin kanina. Sapagkat yung binasa natin kanina ay yung 32, yung kay Isakar, at yung sumunod naman ay si Zebulon, mga kapatid. Balikan natin yung 1 Chronicle 12 brother. 1 Chronicle chapter 12, verse 33 na tayo. Yung binasa natin kanina ay 32. So yung 32, kung titingnan nyo, 32, atras tayo sa Merian, yan ay si Isakar, na mga taong may kaalaman, may knowledge sa mga panahon at kung ano ang kanilang gagawin. Ibig sabihin, hindi lang yung pagkaalam sa panahon, meron silang kaalaman sa kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang layunin ng Diyos, kaya ito ang kanilang gagawin. Alam nila ang panahon na kanilang kinabubuhayan at meron silang ginawa, mga mahal kong kapatid. Sapagkat may kinalaman ito sa pakikipagdigma. Then verse 33, and of Zebulon, such as went forth to battle. Ito naman ay galing kay Zebulon. Ang sumunod ay mga mandirigma na. Pero hindi lang basta mandirigma, sapagkat ang sabi diyan, mga eksperto sa pakikidigma. They are expert in war. At ang sabi diyan, with all instruments of war. Ang nabivisualize ko po dito at nai-imagine ko, mga mahal kong kapatid, Ephesians chapter 6. Yung complete armor of God. Di ba? Alam naman natin na merong pagbabakang nangyayari at merong final na pagbabaka. Kaya yung mga nagpapahalaga sa salita, ang kasunod, mga mahal kong kapatid, makukumpleto ka. Sabi diyan, ang sumunod, ang magiging sunod na kalagayan ng mga anak ng Diyos sa pagtitipo na tumanggap ng karunungan, kaalaman. Sabi ng Panginoon, watch and pray, watch and pray. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang kaisipan mo, ang puso mo, gusto mong maging banal, gawin ang kalooban ng Diyos, maglingkod sa Panginoon, gawin ang mabuti at tama, pero hindi nakikipag-isa. Yung old nature mo, yung ugali mo na masama. Kaya mayroong pagbabaka. The greatest battle ever fought between yung ikaw na luma, yung masamang ikaw, laban sa new nature mo sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya ang sumunod, mga mahal kong kapatid, ang tumanggap ng karunungan mula sa Diyos, ang malaman ang panahon na yung kinabubuhayan, hallelujah, masasangkapan ka ng kumpletong panggayak sa pagkikipagdigma. At sila lamang na may kumpletong panggayak para sa pandigma ang makakatayo sa mga huling araw na ito.
Sa natural na kalagayan, there will be a World War III, there will be a Battle of Armageddon, mga mahal kong kapatid. Pero sa spiritual na kalagayan, there will be a squeezing time. Spiritual battle ito, nasusubukin ang pagtitiis ng mga anak ng Diyos. Yung statue of a perfect man, yung katangian natin, ay lalong huhubugin ng Diyos. At ang makakatayo lamang sa mga huling araw na ito ay ang mga anak ng Diyos na nagtamo ng karunungan dahil sa pagpapahalaga ng salita. At yung mga salita na kanilang nauunawaan at tinatanggap ay magiging panggayak nila para sa pandigma, sa spiritual na pagbabaka. Can we say amen to that? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ka pala maiaangat. Binigyan ka ng Panginoon through by Isakar, may Isakar ka sa buhay mo, meron kang gantimpala, reward. Din ang sumunod ay si Sibulon, na itinaas ka ng Panginoong Diyos. At yung pagtataas na yon ng Panginoon, ay nagagayakan ka ng kanyang salita. You are expert in war. At gusto kong sabihin sa inyo, mga mahal kong kapatid, wala pa tayo dito. Hindi pa po tayo eksperto sa pagbabaka. Ni yung salita ng Panginoong Diyos sa siyang tabak na ating itatarak sa kaaway, hindi natin magamit ng tama. Di ba? Wala pa tayo ng mga bagay na ito, kaya mamaya, lahat ito future tense pa lang. Halos, karamihan ng nandito, kapag binuo natin ang mensahe na nakapaloob dito, lahat ito ay paparating pa lamang. At mararanasan ito ng mga mananampalataya sa mga huling araw na ito, kung makikita natin ang ating mga sarili, sa tinatalakay natin na ang mga taong makakaranas nito ay ang mga umiibig sa salita ng Diyos. Natutong ibigin ang hindi kaibig-ibig, natutong sundin ang kautusan ng Diyos, na ibigin siya, ibigin ang kapwa at kahit nga ang kaaway, at hindi madaling umibig. Pag sinabing pag-ibig, sabi ko, di ba, ang pag-ibig ay nauuwi sa isang salita na paglilingkod. Napakahirap po. Alam nyo, na-imagine ko si Jacob nung ibinigay na si Leah. Yung huling 7 taon ng kanyang paglilingkod kay Laban ay hindi naging madali. Pero nagawa niyang i-endure, nagawa niyang tapusin, nagawa niyang magtiis, nagawa niyang magpigil. Hallelujah. Nagawa niyang sundin ang kalooban ng kanyang amang si Laban, na ito'y kalooban ng amang Diyos sa langit. Kung kaya naman ang Panginoon ay patuloy na isinasakatuparan kung ano ang kanyang pagtatalaga sa taong ito, mga kapatid. Ayop na susundan ninyo. At naway makuha ninyo ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. So itong si Sibulon ay eksperto ito. Ito'y mga mananampalataya na eksperto na sa pagbabaka. Kompleto sila ng panggayak sa pakikipagdigma. Sa aklat ng Matthew 4, verse 15, sabi ko nga, si Sibulon ay isa sa napaka-importanting hula. Napakarami pong tribo ng Israel, pero isa si Sibulon sa binigyan ng Panginoon ng propesiya sa lumang tipan. At ang sabi dito, sa propesiya na natupad at patuloy na matutupad, sabi diyan, the land of Zabulon. Ibig sabihin, mula yan sa tribo ni Sibulon and the land of Niptalim. So parehas yan, mga anak ni Jacob, mga mahal kong kapatid. Sabi diyan, the land of Sibulon in the land of Niptalim by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Verse 16. The people which sat in darkness saw great lights. Amen. Amen. Hallelujah. Yung mga taong na nakaupo daw sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. And to them which sat in the region in shadow of death, light is sprung up. Ano meron dyan, mga mahal kong kapatid? Matinding pagbabaka sa pagitan ng dilim at ng liwanag. Sa verse 17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kung maalala nyo, yan yung isa sa pinaksa natin nung nakaraan, yung salitang repent. Sapagkat ang huling mensahe ng Panginoon sa mga iglesia, ang pinakahuling mensahe niya
sa 7 kapanahunan ng mga iglesia. Ang pinaka-importanting mensahe ng Panginoon sa 7 kapanahunan ng iglesia sa Laodicea ay pagsisisi. Kaya nasa huling bahagi ito, mga mahal kong kapatid. So ito pala ay nandoon, nakahula kay Sibulon. Pang-ilan nga si Sibulon? Pang-6 sa mga anak ni Jacob kay Leah. At ang kasunod nito, yung pang-7 ay babae na. Ang pinaka-iniibig, nag-iisang anak na pinaka-iibig ni Jacob bilang anak na babae. Wala siyang ibang naging anak na babae maliban sa pang-7 anak niya kay Leah. At mamaya titingnan natin kung sino ito, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. So ipinakita na itong si Sibulon, yung pang-6 mula kay Leah, ay nakakita ng matinding liwanag. At yan ay panahon nating kinabubuhayan, mga kapatid. Sapagkat ang panahon nating kinabubuhayan ay panahon na napakadilim. Walang kasing dilim, walang kasing samang panahon sa mga panahong nakalipas. Pero salamat sapagkat sa pagpapatuloy ng paggawa ng Panginoon sa pagtitipo natin, ito pa lang si Sibulon na bahagi sa hula, sa gagampanan ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, ay may mga tao, mga anak ng Diyos, mga hirang ng Panginoon na umiibig ng kanyang salita. Nakagaya na sinabi na Apostol Pablo sa mga binasa natin sa mga taga-Tesalonica, na tayo ay sa mga anak ng kaliwanagan. Diba? Yung mga natutulog, gumising kayong mga natutulog. Sapagkat ang mga natutulog ay walang alam sa kung ano ang nangyayari. At tayo hindi sa pagkatulog, hindi tayo sa dilim, hindi tayo sa gabi. Tayo ay sa liwanag sapagkat tayo mga anak ng kaliwanagan. So, ito pala ay hula kay Sibulon, mga kapatid ko. Hindi ka lamang nakumpletuhan hindi ka lamang nagayakan, hallelujah, sabihin natin ng kumpletong panggayak sa pandigma dahil sa pagpapahalaga mo sa salita ng Panginoon. Yung madilim mong pag-iisip, yung kalagayan natin na walang kamalayan sa kalooban ng Diyos, sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Panginoon, nasa pang-6 tayo. Hindi man totally nakita agad natin, di ba? Kay Ruben, hindi naging madali, kay Simeon, kay Levi, kay Judah, hindi ganun kadali. Hinubog ng Diyos hanggang sa pang-6. Pero sa pang-6, andito yung hula na nagkaroon ng liwanag at sumilang ang liwanag. Kaya ang mga anak ng Diyos na totoong nagpapahalaga sa kanyang salita. Sabi na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, tayo ngayon ay bahagyang nakakakita. Nalalambungan ang ating mga mata, ang ating mga ulo, kaya wala tayong makita, madilim ang nakikita natin. Pero habang tayo nagmamature, habang lumalaki, sabi ni Pablo, unti-unti nating nakikita, di ba, ang liwanag. Nagiging malinaw sa atin ang kalooban ng Diyos. At isang araw, ang lambong, ang kamangmangan, ang sabi natin, ang kakulangan sa pagkaunawa sa kalooban ng Diyos ay tutaling mawawala sa atin. At tayo mapupuno ng liwanag. At sa pagtatalakay natin, ano nga ba yung liwanag, mga kapatid? Sino nakakaalala? What is light? Understanding. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi na Apostol Pablo sa Episo 1, naway maliwanagan ang inyong mga kaisipan. At makita ninyo ang napakataas na pagkatawag ng Diyos sa inyo. At kung ano ang biyaya, inheritance na nakalaan para sa inyo. So makikita lamang natin yan, mga kapatid ko, kapag inabot natin ang Sibulon sa buhay natin. Pang-ilan nga ba si Sibulon? Pang-10 sa pangkalahatan. Pero pang-6 mula kay Leah. Hallelujah. So tungo tayo sa pang-11 at kauna-unahang anak naman ni Jacob sa kanya ng pinakamamahal. So tutungo na tayo kay Raquel, mga kapatid ko. The most beloved. So ang pang-11 ay si Joseph. Balikan natin yung word document natin.
Para lang muling masariwa sa ating mga kaisipan, inunahan na tayo ni Sir Mary Ann, alisin mo muna yan si Dina. At yung pampito, yung iba i-search na yan, at pag-aaralan habang nag-preach pa tayo at nagtuturo. So, paki-delete mo, delete mo muna para makita natin. Okay, iyan yan, para di lang walang nagbiblink. So, ang pang-11 na unang anak ni Jacob kay Raquel ay si Joseph. So, kahit man itong si Joseph na unang anak ni Jacob kay Raquel ay napaka-espesyal. Si Joseph ang pinaka-paborito. Take note nyo yan, alam naman natin yan. Joseph, siya yung pinaka-paborito. Walang duda. Joseph, siya yung pinaka-paborito, well-favored sa lahat ng mga naging anak ni Jacob. Pero ang pinaka-minahal ni Jacob ay si Benjamin. So, isulat mo, Sir Mary Ann. Titingnan natin yan, pero hindi pa yung kahulugan ng kanilang pangalan. Maglagay ka ng open parenthesis saka close parenthesis. Si Joseph, yan ay well-favored, pinaka-paborito. Pero the most beloved ay si Benjamin. Yung panghuli, yung pang-12. So may kinalaman yan sa pagtatalakay natin sa mga susunod pang titingnan natin sa banal na kasulatan. So, ang pinaka-iniibig ay si Raquel, at nang magkaroon ng anak si Jacob kay Raquel, nandito yung pinaka-paborito at pinaka-iniibig. Ano sabi ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid? Magagawa tayong ibigin ng Ama kung magagawa nating ibigin si Kristo sa buhay natin. Kung magagawa nating ibigin ang salita, love the Lord your God with all your hearts. If you abide in me, abide in my words. If you love me, obey my commandments. At ang totoong iibig sa Panginoon, sa salita, sa logos, sa kaisipan, sa kalooban ng Ama, ay sila ang makakaranas ng huling dalawang ito. Bagamat totoo, predestinado tayo na will-favored, may mga taong napakataas ng pabor ng Panginoon, pinakaiibig ng Panginoon. Pero hindi ito sang salita lamang, mga mahal kong kapatid, ito doktrina lamang. Ito ay karanasan na mararanasan ng mga anak ng Diyos. Alam nyo ba si Benjamin, diyan natin makukuha yung salitang, many are called but few are chosen. Pinili sa mga pinili. Sapagkat ang 12 si Israel ay chosen ng Diyos, at yung 12 yan ay elected, mga mahal kong kapatid. Pero sa mga elected na yan, yung 12 yan na pinili ng Diyos, pinaka-special na tao sa balat ng lupa. Yung 12 na yan, na mga anak ni Israel, mga mahal kong kapatid, or ni Jacob, yan ang kumakatawan sa buong Israel. Pero sabi nga ng kasulatan, hindi lahat ng Israel ay mga Hudyo. Pero lahat ng mga Hudyo, Israelita. Pero hindi lahat ng Israelita, mga Hudyo. At sino ang mga Hudyo lamang? Sino pang nakakaalala sa pagtatalakay natin? Ang mga Hudyo ay ang huling dalawang ito lamang. Mga kapatid ko, hindi lahat ng Israeli, ang 10 tribo mula kay Ruben hanggang kay Sibulon, yan po ang tinatawag ng mga, sabi natin, Israeli. Yan ang kumatawan sa Kingdom of Israel. Pero yung tinawag ng mga Jewish ay nandito kay Joseph at kay Benjamin. I'm sorry, meron palang isa. Yung pang-apat dito kay Leah, which is si Judah. So si Judah at si Benjamin, rather, I'm sorry mga kapatid, hindi pala si Joseph. Itong si Judah at si Benjamin ang kumatawan. So tingnan nyo mabuti. Si Judah na pang-apat mula kay Leah at si Benjamin na panghuli sa mga anak ni Jacob na pang-2 kay Raquel ay ito yung kumatawan sa mga Hudyo. Kaya tawag dyan ay pinili sa mga pinili. So hindi yan basta-basta kasi yung 12 pinili na yan. Pero itong si Judah at si Benjamin ay naging mas mataas pa
ang kanilang naging kalagayan sa pagpili ng ating Panginoon. So i-take note nyo na lang mga kapatid. So itong si Benjamin at si Joseph, andito sa huling dalawa. Yung isa ay well-favored at itong si Benjamin ay yung pinakaminamahal. So puntahan natin si Joseph. So halos na pag-aralan naman na po natin ang buhay ni Jose, mga kapatid. Kaya sasummarize na lang natin. Yung huling tinalakay natin si Zebulon, ngayon ay si Joseph, na mula na kay Raquel. So kung hindi natin, kung hindi nagawang ibigin ni Jacob itong si Leah, hindi nagkaroon ng mga anak na sabihin natin yung mga naunang 10, mula kay Ruben hanggang kay Zebulon, kung hindi natutunang ibigin ni Jacob itong si Leah at tanggapin yung dalawang alipin, walang Joseph at Benjamin nalilitaw. Sapagkat binuksan lamang ng Diyos ang bahay bata ni Raquel at ibinigay ng Diyos si Raquel. Diba? Nang lumitaw na po yung panghuling anak ni Leah na lalaki na si Zebulon kay Jacob. So nang isilang na itong si Zebulon mula kay Leah at sinundan ng babae, so ihiwalay natin yung babae, ang isinunod ng Panginoon, ang ibinigay na ay si Jose. Kumbaga itong si Zebulon, si Isakar, mga kapatid, na huling anak ni Leah, nakita natin yung taas ng kanilang kalagayan na. Kung ilalarawan natin to sa karanasan ng mga mananampalataya, ito'y napakataas na karanasan. So ibinigay na ng Panginoong Diyos itong si Raquel kay Jacob sapagkat nagtagumpay siya. Napatunayan niya, mga mahal kong kapatid, hindi naging madali yung unang 10 anak na mula sa 3 babae. Di ba yung mga naging karanasan niya, hindi ganun naging kadali. Pero dahil nagawa niyang ibigin at pagtiisin si Leah, natutunan niyang ibigin si Leah, mga kapatid, at tatanggap niya ng buong buo sa kanyang buhay. Kaya ibinigay itong si Isakar, si Zebulon, pang-5 at pang-6. Ngayon ibinigay ng Diyos si Raquel. Yung kakumplituhan, ito talaga yung nasa puso ni Jacob, mga kapatid. Kaya kung isasama rin natin itong buhay ni Jose, malimit na rin naman po natin itong pagdaanan. Ang buhay ni Jose, take note for this, sapagkat akala natin napakagaan lamang ng buhay ni Jose. At kadalasan itinitipo natin ang buhay natin kay Jose na maraming problemang pinagdaanan, di ba? Ang nakita lang natin ay yung pinagdaanan ni Joseng problema. Hindi naging madali yung buhay ni Jose. At hindi rin naging madali yung pagiging, sabihin natin, nung maging anak, itong si Jose mula kay Raquel. Sapagkat napakatindi rin muna nung pinagdaanan ni Raquel, mga kapatid. At kadalasan, ikukumpara natin yung buhay natin kay Joseph na maraming problema na pinagdaanan bago pinagpala ng Panginoon. Pero ito, ang sabihin natin, pinaka-importante na kadalasan na hindi natin ito nabibigyang pansin. Unang anak ni Jacob, si Joseph, kay Raquel. At sumunod kay Zebulon. Na yung kalagayan ni Zebulon ay napakataas na. Nasabi doon, eksperto na sa pagkikipagdigma. Itinitipo natin, inilalarawan natin na isang mananampalataya ito na nasasakbatan na, nagagayakan na ng kumpletong armor. Kompleto na. Ang buhay ni Jose, mga kapatid ko, ay hindi lamang
paglalarawan na dumaan siya sa maraming pagsubok na kanyang napagtagumpayan. Ang pinaka-inilalarawan ng buhay ni Jose ay ang kanyang pagiging matuwid. Sapagkat si Jose, sa lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi nagkasala. Kaya hindi pala pwede nating ilarawan na ganun kadali ang buhay natin kay Jose. Totoo, nararanasan natin ang mga karanasang kagaya kay Jose, pero yung pinaka-importanting karanasan na talagang tiningnan ng Panginoong Diyos, kaya naging well-favored siya, na para bang ang ating Panginoong Jesus sa paningin ng Ama, "This is my beloved Son, whom I will please. Hear ye Him." Kung meron mang, di ba, pinaburan at pinaka-iniibig ang Diyos Ama, ay sa katauhan, paglalarawan kay Jose at Benjamin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ang sinasummary po ng buhay ni Jose, mga mahal kong kapatid, ay ang pagiging sovereignty ng Diyos. Ang kapasyahan, ang layunin ng Diyos sa buhay ng isang tao na kahit ano ang kanyang pagdaanan. Di ba, pang-11 na po itong si Joseph, mga kapatid. Hindi lilitaw itong matuwid na si Joseph kung hindi nagawang i-insure ni Jacob yung unang 10. Andiyan pa ba kayo? Walang Joseph na lilitaw na pagpapatunay ng soberanya ng Diyos ng kanyang katwiran, maliban na pinahalagahan natin at inibig natin ng buong buo yung unang mga naging karanasan natin sa unahan. Mamaya isasama rin natin at napaganda po ng mensahe sa kabuuan, mga kapatid. So hindi po ganun kadali ang ikumpara ang buhay natin kay Joseph. Si Joseph hindi natukso. Si Joseph hindi nagsinungaling. Si Joseph hindi nag-complain. Si Joseph hindi naggalit sa kanyang kapatid. Si Joseph hindi naggalit sa kanyang ama. Si Joseph hindi naggalit sa kanyang ina. Si Joseph hindi naggalit kahit kanino. At ganyan si Kristo. Nang palitawin na ng Diyos Ama na ito ang pinaka-favorable, most beloved ng Diyos Ama. Walang Jose na lilitaw sa buhay ng mga mananampalataya. Kung iniisip ninyo na yung mga struggle na pinagdaanan natin, hirap na pinagdaanan natin, yun na yun. Hindi yun, mga kapatid ko. Ang Joseph na karanasan sa mga huling araw na ito ay ang nalalapit na squeezing time. Sapagkat ang naranasan ni Jose ay hindi mga pagsubok lamang bilang isa siyang binata o bilang isang tao. Kapag nakumplituhan ka na, di ba? Nag-matured ka, naranasan mo ang Isakar at Sibulon sa buhay mo, nagbantay ka, naghanda ka, nanalangin ka, nag-ayuno ka, tumanggap ka ng karunungan mula sa Diyos, ng kaalaman mula sa Diyos kung anong kalooban niya, kaalam mo kung anong gagawin mo, ngayon nasangkapan ka ng kanyang salita. Hallelujah. Then lilitaw, hindi ka lamang nasasakbatan ng salita. Lilitaw yung katangian na sa simula pa lang mula kay Judah, yung binhi na naroon, yung buhay ni Kristo na naroon, na hinuhubog niya along the way, pagdating ni Joseph ay lilitaw mismo. Sapagkat nung kay Judah, binhi pa lang yon. Predestination yon. Kung paano sa Revelation chapter 5, ipinakita na ito sa hinaharap, mga kapatid ko. Kaya nga si Judah at si Benjamin, di ba, magkakaroon sila ng pagkakaisa. Yung tinatawag na Jewish nation, yung mga Hudyo, na talagang pili sa mga pinili. Hindi lahat ng Israel ay Hudyo. Pero lahat ng Hudyo ay Israeli. So sana hindi kayo malito dyan, mga kapatid ko. Ang mga naging Hudyo lamang ay mula sa tribo ni Juda at sa tribo ni Benjamin, na mamaya titingnan natin yung panghuli. Kaya si Benjamin at si Judah, yung katangian na mula kay Judah, yung binhi na naroon kay Judah, sapagkat same na binhi ito na mula kay Jacob. Ang kahayagan nito ay nandito sa huling bahagi, mga kapatid ko. Nasusundan niyo po ba
ang buhay ni Jose bilang pang-11 at bilang unang anak ni Raquel. Hallelujah. Ito ang totoong bunga ng biyaya. Amen. Ang totoong bunga ng biyaya ay hindi yung lagi ka nagkakasala na nakakasumpong ka ng biyaya. Totoong ang Diyos, mabuti mabiyaya, mga mahal kong kapatid. Pero ano ba ang nais ng Diyos na i-produce ng biyaya? Basahin natin ang Episo. Tingnan niyo mga kapatid ko. Episo. Ano ba ang nais ng Diyos na i-produce mula kay Raquel o mula sa biyaya? May, patungo tayo sa panglabindalawa. Nakakunik na ito sa panlabindalawang si Benjamin. Ephesians 1 verse 3. Sabi sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing and heavenly places in Christ. Amen. Verse 4, according as He has chosen us in Him before the foundation of the worlds, that we should be holy and without blame before Him in love. Love is a command. Ano ang dadalhin ng pag-ibig ng Diyos na nasa Kanyang harapan? Ang pag-ibig na ito ay para dalhin tayo sa kasaktalan at sa kabanalan. Ito ang pag-ibig ng Diyos na ipinag-uutos. Before Him in love. Nais ng Diyos na tayo walang kapintasan. Nais ng Diyos na tayo maging mga banal, mga kapatid ko. Kagaya na sinabi ko sa inyo, may kinalaman yung mga buhay naging buhay ni Jacob ng kanyang mga naging anak. Paano yan mararanasan? In verse 5, having predestinated us unto the adoption of the children of Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. And last verse 6, to the praise of the glory of His grace. Andito yung biyaya. Andito si Raquel na panghuli, mga kapatid ko, na pinakaiibig. Nandito nagmula si Joseph at si Benjamin. To the praise of the glory of His grace. Na dahil sa biyaya ng Diyos, pupurihin natin ang Diyos at luluwalhatiin natin siya. Na dahil sa biyaya niya, kaya may kaluwalhatian. Hindi dahil yung sinasabi ng mga denomination na mabiyaya ang Diyos, mabiyaya ang Diyos. Totoo, mabiyaya ang Diyos. Pero bahagi lamang yon ng karanasan sa biyaya. Pero ang ipoproduce ng biyaya ay isang maluwalhating Kristiyano. Ano ba ang meron kay Juda? Di ba nang isilang si Juda, no sabi ni Leah, pupurihin ko ang Panginoon. Sa mga anak ng Diyos, pupurihin natin ang Panginoon magpakailan-kailanman. Kay Judah magpapasimula sapagkat ang karanasan natin ay mula kay Judah ang binhi na naitanim sa atin. Pero ang kahayagan nito ay nandito kay Benjamin. Hindi lilitaw ang pinaka-iniibig, the most beloved. Ano sabi diyan? To the praise of the glory of His grace, wherein He has made us accepted in the beloved. Sino yung mga beloved na yan, mga kapatid ko? Yung nobya ni Kristo. Ang ipoproduce ng biyaya, tingnan nyo anong iproduce ni Raquel. Nang ibigay na ng Panginoon, nang malapit ang kumpletohin ng Panginoon ang kanyang dakilang layunin sa buhay ni Jacob, mga kapatid ko. Sa bayan ng Israel, sa mga huling araw na ito, kaya nga may sixfold purposes para sa kanila. Hallelujah. Nais ng Diyos sa tayo maging mga banal, walang kapintasan sa harapan niya sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa pag-ibig, sa kanyang harapan, ay masumpungan tayong mga banal at walang kapintasan. Having predestinated us, tingnan niyo po yung pagtatalaga. Bago lumitaw si Benjamin, pang-12, pangalawa mula kay Raquel, ano ang kahulugan ng pangalang Benjamin at sino ba si Benjamin? Di ba? Si Joseph, ilista natin, hindi natin nailista kanina.
mga kapatid, ang kahulugan, ang pagpapakahulugan mismo sa pangalan ni Joseph, God will take away all our reproach. That is Joseph. Kapag dumating si Jose sa buhay natin, aalisin ng Diyos ang lahat ng kahihiyan natin. Lahat ng kadustaan na meron sa atin. Hindi yan pagpapatawad, hindi yan paglilinis, hindi yan pag-aaring ganap, yan ay pagpapakabanal. Tapos na ang sanctification process. Kapag dumating si Jose, pang-11, una mula kay Raquel. Kapag meron ng Raquel, meron ka ng Jose sa buhay mo, you have a sanctified life. Past tense. Andiyan pa ba kayo mga kapatid ko? Natapos mo na yung lakbayin mula sa Sinai hanggang sa River Jordan. Nasusundan niyo po ba? That is Joseph. You have the sanctified life. Why? Inalis na ng Diyos ang lahat ng karumihan sa iyo. God take away all your reproach. Wala ka ng mantsa, wala ka ng dumi, wala ka ng kulubot, wala ka ng kapintasan. Amen! That is Joseph. Minsan ang gandang talakay ni Joseph, para bang si Joseph tayo. No, ang layo pa natin kay Joseph. Si Joseph nang tuksohin, hindi na tukso. Pre-name up pa siya. Tayo, kahit hindi tuksohin, natutokso. Yan ang katotohanan, mga kapatid ko. Joseph, ipinakita ang soberanya ng Diyos na bagamat napakaraming pinagdaanan ni Jacob, pinagdaanan ng mga Kristiyano, merong Joseph na lilitaw sa buhay nila. Merong Joseph na lilitaw sa Israel mula kay Jacob at merong katangiang Joseph sa iglesia ng Diyos, sa nobya ni Kristo. Amen. Hallelujah. Yung soberanya ng Diyos ng kanyang kalooban, ng kanyang layunin sa buhay ni Jacob, na ngayon ay tinitingnan natin sa mga naging karanasan ng kanyang mga naging anak, mga kapatid ko. Itong si Joseph na pang-11 na pangalawa kay Raquel, una kay Raquel, na ilinitaw ng biyaya, na ipinano Diyos ng biyaya, yung umibig sa salita ng Diyos. Hallelujah. Mamamanifest, mahayag ang isang buhay na kagaya ni Jose, na naging matuwid, naging tapat sa Diyos. Amen. Naging tapat si Jose, naging matuwid si Jose, mga kapatid ko. At ipinortray niya ang pag-ibig na ipinag-uutos. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi kahit sa lahat ng mga tao na nangangailangan sa buong mundo nung panahong merong kahirapan. Sapagkat sa pamamagitan ng karunungan na meron si Jose, sa katangian na meron siya, sa karunungan na meron siya, hallelujah, sa buhay na meron si Jose, maraming mga taong naligtas. Hindi lamang kanyang pamilya, kundi lahat ng bansa, buong mundo nagkaroon ng matinding kahirapan sapagkat nagpasapit ang Diyos ng 7 taon ng tagtuyot. Merong 7 taon ng taggutom na halos ang lahat ng mga tao ay wala nang makain. Pero salamat, merong Jose sa buhay nila nung panahon na yon. At sa mga huling araw na ito, bagamat merong squeezing time, mga kapatid ko, merong Jose nalilitaw. May mga taong maliligtas, mahal nyo sa buhay, na dahil sa inyo, mapoportray ang pag-ibig ng Diyos. My goodness. Hallelujah. Ako namamangha ako sa paksang ito, kayo. I'm amazed, mga kapatid ko. Pinagpala ako sa bagay na ito na aking pinag-aaralan.
Sana matapos natin to. Well, naka-isang page pa lang tayo. Gustuin ko mang tapusin na lahat kasi ang ganda, lalo sa dulo. Kaya lang, kulang na yung oras natin. Itulay natin si Benjamin. Ang kahulugan ng pangalang Benjamin. Hindi lamang siya most beloved. Yan ay karanasan na pinakaiibig siya ni Jose. Si Benjamin ay pinakaiibig ni Jacob. Try nyo na lang basahin ang Genesis, mga kapatid ko. Totoong mahal ni Jacob si Jose. Naging paborito ni Jacob si Jose nung wala pa si Benjamin. Pero nang dumating si Benjamin, ayaw man lamang ni Jacob na mahiwalay si Benjamin sa kanya. The most beloved. It is like John the Beloved na laging nasa kantungan ng kanyang ama. Ang pinaka-iniibig ni Jacob na halos ayaw niyang malingat ang kanyang mata, na gusto niya lagi niyang kasama, si Benjamin. And God recognized it sapagkat ito'y kalooban ng Diyos Ama. Kaya kung babasahin natin, mga kapatid ko, ang buhay ni Benjamin, alam niyo po ba kung anong kahulugan ni Benjamin at ang mensahe mayroon kong Benjamin? The son. Dito tinawag na son talaga. The son of the right hand. That is adoption. Ang anak sa kanang kamay. Ano ba meron sa kanang kamay ng Diyos? Authority and power at ang trono. Kaya walang makakaranas ng Benjamin sa kanilang buhay na walang Jose muna. Ang unang ipuproduce ng biyaya ay Jose. At ang kasunod niyan ay ang Benjamin sa buhay ninyo. That is adoption. Pakilista mo, Sir Mary Ann, si Benjamin, tinawag siyang ang anak ng kanang kamay o anak sa kanang kamay. Binasa natin kanina yung Ephesians 1:3-6. Nabanggit doon yung adoption. Nabanggit doon yung predestination. Sapagkat sa pagtatalaga ng Diyos, may naging 12 anak si Jacob. Pero ang pinakahuli nandoon ang pagtatalaga na lumitaw ang mga Hudyo, mga kapatid ko. Ay nandito kay Benjamin, the son of the right hand, the most beloved. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 33, verse 12. Ito po'y si Moses na ibinibigay ngayon ang kalooban ng Ama at ibinibigay na ang pagpapala. Ito'y ang kaisipan, kalooban ng Ama para kay Benjamin, mga kapatid. Ano sabi ng Panginoong Diyos through by Moses? And of Benjamin he said, hindi lang siya ang pinakamamahal ni Jacob. Idiniklara ng Diyos na ang pinakaminamahal niya ay si Benjamin, ang pang-12. Number 12 is a perfect number. It is a completion. Sa iglesia ng Panginoon sa New Jerusalem, meron 12 haligi. Sa iglesia ng Panginoon, meron 12 apostol. Sa bayan ng Diyos, meron 12 tribo. Sa templo, may 12 gates. Nang si Jacob ay managinip at tinawag niyang Bethel, house of God, yung lugar na kanyang kinaroroonan, nilagyan niya ng 12 bato. Nang tumawid sila sa dagat, sa River Jordan, bago pumasok sa Promised Land, naglagay sila ng 12 bato. Sapagkat ang 12 bato ay pagpapakita God's perfect number at ito'y completion ng kanyang gawa. Kaya ang pang-12, sabi ko nga, pinili sa mga pinili. Pinakamamahal sa mga mahal. Di ba? Totoo, maraming maliligtas.
Maraming iniibig ang Panginoon. Pero meron siyang pinaka-iniibig. Amen. Sabi diyan, in Benjamin, he said, "The beloved of the Lord shall dwell in safety by Him, and the Lord shall cover him all the day long." Hallelujah. And He shall dwell, tingnan nyo, between His shoulders. Saan daw po tatahan at titira, mananahan, mabubuhay si Benjamin? Sa pagitan ng dalawang balikat ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, yakap-yakap ng Diyos si Benjamin. Amen. Nais nyo bang maranasan na yan? Ang pag-ibig ng Ama. Totoo, iniibig tayo ng Ama. Sinabi ng Biblia, pero sana maging karanasan natin na yan. Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Kung iibigin niyo ko ng buong buo at susundin ang aking salita, iibigin kayo ng aking Ama na nasa langit. At kami ay mananahan sa inyo. That is adoption. Revelation chapter 3, patungkol sa iglesia ng Laodicea, repent. Be zealous therefore. Nandun yung pagsusumikap, mga kapatid. Nasabi ng Panginoon, ang magtagumpay ay pauupuin niya. Di ba? Na kung paanong siya'y nagtagumpay na umupo sa kanan ng karangalan, ng luklukan ng Ama, ay gayon pauupuin ang mga anak ng Diyos na magtatagumpay. Na merong Joseph sa kanilang buhay. Amen. Ang ipinapakita ng buhay ni Joseph ay buhay na may pagtatagumpay. Amen. Nang dumating si Joseph, naligtas ang lahat ng mga Hudyo. Ang lahat ng mga pinagmulan ng Hudyo, ng lahat ng mga Israeli. Sapagkat iniligtas niya ang kanyang mga kapatid. Ipinortray niya ang pag-ibig. Naligtas ang maraming mga tao. Anong katangian ito? At pagkatapos ni Joseph ay si Benjamin. Sa sino sa atin dito ang nais makaranas ng Benjamin? Tatawagin kang anak ng Diyos ng karangalan. Anak ng Diyos, ang ating Panginoon nakaluklok sa kanan ng karangalan ng Ama. Bakit siya pinaupo sa luklukan ng Ama? Sapagkat siya ay nagtagumpay. Hindi lamang siya ang binhi mula sa tribo ni Juda. Siya rin ay binhi mula, spiritually speaking, katangian na pinoportray mula kay Jose. And then ang sumunod ay si Benjamin. Narito na ang adoption, mga kapatid ko. Asan na kaya tayo? So ibibigay ko ang kumpletong mensahe at tutungo tayo sa ilang pang mga talata kung loloobin ng Panginoon. Kung magagawang sundan ni Sir Mary Ann na may type, hindi ko na po kasi ginawa ng PowerPoint. Itutulay natin, pagdudugsungin natin yung 12 mga anak at kukunin natin yung kumpletong mensahe. Ito ang aking naisulat, mga kapatid ko. I will enumerate sa inyo, babasahin ko. From Reuben to Benjamin. Behold, sa isang page sa Sir Mary Ann, medyo mahaba to. Halos isang page ito na nandito. Behold, the Lord. Narito ang Panginoon. English ko muna, tapos babasahin ko. Pag tinagalog ko kasi ito, mas madamdamin. So yung English ko muna, basahin ko ng mabilis sa English, tapos tatagalogin ko with puso. Kung kakayanin. Sapagkat habang nagdadrive ako kanina nang susunduin ko si Jeremiah, kahit nga nag-aaral ako, talagang dinadama ko yung mensahe.
na aking nabuo, mga kapatid ko. At ako'y pinagpala ng Panginoon. Behold, the Lord looks upon our affliction. That is Ruben. Behold, narito ang Panginoon. Okay, English muna natin. Behold the Lord. Nakita niya ang ating affliction. Looks upon our affliction. Yan yung nasa Genesis mismo. Dugsong-dugsongin lang natin at gagawin natin tong paragraph para maging malinaw yung mensahe. At kumbaga, di ko alam kung ito'y tapos na sa inyo. Kumbaga, ang mensahe nandito, may mga sabi nating tapos na at merong future. Magaganap pa lang, lalo sa mga sumunod ng mga naging anak ni Jacob. Behold, the Lord looks upon our affliction and heard us also. That is Simeon. Kung naalala nyo pa yung teaching natin ng Wednesday, makakasunod kayo dito. I hope so. Di ba? Kung hindi nyo maintindihan to, balikan nyo yung part 1. At basahin nyo ang Genesis ulit, chapter 29 hanggang chapter 30. Behold, the Lord looks upon our affliction, that is Reuben, and heard us also. That is Simeon. The Lord will hear our prayers. So yan ay galing na sa akin, mga kapatid, pagbibigay ko na lang para maintindihan natin. Ang Panginoon ay nakikinig at pinapakinggan ang ating mga dalangin. Una, nakikita niya at naririnig ang ating kalagayan. Then tuldok, Sir Mary Ann. And the Lord will join us. Or the Lord will accompany us. Pero ang maganda dyan, join na lang, Sir Mary, kasi yan mismo yung nasa King James Version, joined. And the Lord will join. Ang mga kasing katulad na salita niyan ay God with us, that is Emmanuel. Yan yung panalangin natin na sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Saan man naroon ang 2 o 3 na nakakatipos sa kanyang pangalan, nandun siya. Amen? Hindi lamang niya pinapakinggan ang ating dalangin, kasama natin siya. And the Lord will join us. At sa iba, actually, Sister Mera, nakapastin siya sa akin. The Lord joined us. So, hindi ko alam kung ang Panginoon ay God with us na sa inyo. Sa mga bisita, sa mga hindi pa mananampalataya, that is will. Sana ang pagiging Emmanuel ng ating Panginoon ay nararanasan nyo na. God with us. Amen. Kasama natin siya. The Lord has joined us. So, kumpletoy natin sa meron. The Lord has joined us. He is with us. Sa tuldok din, He is with us. Yan ay mga pagdadagdag ko lang, capital. Yan. He is with us. Can we say amen to that? That is the message. And that is Levi. Yan yung sabi ko nga sa inyo, yan yung may mga commitment na. Yung mga nakakaranas, nakasama nila ang Panginoon sa buhay nila, yan yung mga nagkukumit na sa ministry. Yung pangatlo, kapag nasa pangatlo ka na, hindi ka na basta-basta matitinag. Amen. Kaya yung mga wala ngayong gabi, delikado pa yan. Yung mga pawala-wala, hindi pa committed sa gawain. Wala pa sila kay Levi. Baka ka na kay Robin ka pa lang. Nakikita ng Diyos ang kalagayan mo. Pero nais ng Diyos na marinig niya ang hibik mo. Hallelujah. The Lord has joined us. So tama yan, had. Kasi yung has na tinutukoy ko ay yung KGB. H-A-T-H. So pwede na rin yan, Sir Marian. Has joined us. He is with us. That is Levi. And, isasama ko na kayo. And we will praise Him. And we will praise Him forever. Actually, hindi pa yun forever eh. Pero gusto ko nang ilagay na forever kasi itinitipo ko na sa atin.
Mamaya ko na kukumplituhin pag tinagalog natin kasi mas malaman sa Tagalog, mas mahaba. Kung loloobin ng Panginoon na matagalog pa natin yan. And we will praise Him. Alisin mo na yung forever, Sir Meraan. Kasi na kay Judah pa lang. Diyan pa lang tayo sa, and we will praise Him. That is Judah. Di ba? Naalala nyo pa ba? Ang kahulugan ng Judah, sabi ni Leah, nang ipanganak si Judah, now I will praise the Lord. Kaya yung meron ng Judah sa buhay nila, yan yung mga Kristiyanong pag nakita mo sa gawain, makikita mo ang sincerity sa kanilang pagpupuri. Bakit sila nagpupuri? May karanasan silang Ruben, may karanasan silang Simeon, may karanasan silang Levi. You cannot praise the Lord without an experience. Kapag nagpuri ka sa Panginoon na walang karanasan, emosyon lang yan. O sapilitan lang yan. O bisita ka nagtataas ng kamay na nakikigaya lang. Pero ang isang taong nagpupuri sa Panginoon kahit nasa bahay, nasa trabaho, may Judah na yan sa buhay nila. Hindi lang yan committed sa gawain, kundi kahit sa bahay, nagbabasa ng Biblia, at habang nagbabasa ng Biblia, nakikita niya ang mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sabi ni Leah, I will praise the Lord. Kaya dito, and we, thank you, Sister Miriam, inaayos mo yung grammar natin. Kung malimon ako sa grammar, maiintindihan ako ng Panginoon. Pag tinagalog ko, tama na ako. And we will praise Him. Yan yung sinulat ko dito. And the Lord, ito, future ito, and the Lord, pwede rin naman itong past tense na, kung pwedeng naging past tense sa atin to. And the Lord will judge us justifiably. Actually, nahirapan ako maghanap ng tamang salita, mga kapatid. Akala ko may salitang justify, di ba? Justifully. Wala pala. So, ang tamang salita ay justifiably. Justifiably, Sir Marian. Justifiably. Ang ibig sabihin niyan, isang makabuluhan na paghatol ng Diyos. A good reason. Kasi hindi basta-basta yan. Nang hatulan tayo ng Panginoon, hindi basta-bastang paghatol. Hindi justified kasi hindi yan about justification. Justifiably. Iba ang justification. Ang kahulugan ng justifiably ay ibang salita yan. At hindi natin ikukunik yan sa justification lamang. Justifiably. So, sinerge ko pa yung word na yan. Ang ibig sabihin ng salita na yan, mga kapatid, ay dinilit ko pala. Ang ibig sabihin niya na isang napakabuluhan, a good reason, reasoning. And the Lord will judge. So, wag mong ituldok, Sir Marian. So, idudugsong natin, and the Lord will judge us justifiably. So, walang end. The Lord will judge us justifiably. And the Lord will judge us justifiably. That is done. And the Lord will judge us justifiably and will make us prevail. And that is God. Naphtali. So, tatapusin muna natin yan para masulat natin lahat. No? That is, si Naphtali na yan, Sir Mary Ann. Naphtali.
Yeah. Okay. So the Lord will judge us justifiably and will make us prevail. Tuldok. The next, ibaba mo na. Yan. The Lord will give us a companion. Yan. Yan yung sigad yan. Na sabi doon, the Lord will send us troops. So the Lord will give us a companion. So another close parenthesis kasi that is si God yan. Yan ay ang ating family or loved ones. Loved ones na lang. So yung family, loved ones na lang, Sir Mary Ann, loved ones. So maya maintindihan nyo kung bakit may ganyan. Loved ones, the neighbor. So okay na yan, sama mo na. Iba pa yung pamilya, iba pa yung loved ones, neighbor, friends, and even our enemies. The Lord will give us companion, kasama. Tingnan niyo mga kapatid ko, pakinggan niyo mabuti ang bantang to. So, yung bahaging yan ay si God. So, alisin mo sa ramera yung that is God, ihuli mo yan para mas malinaw. Yan. Ilagay mo yan dyan. So, that is God. So, ang kahulugan ni God ay the Lord will give us or send us troops, mga kasama. Sa ibang mga salin, yan ay magiging makakasama mo. Then ang kasunod niyan, and the Lord will call us greatly blessed. So dito sinabi ng Panginoon through Leah na dahil ngayon tatawagin ako ng lahat na mapalad. At dito ko naintindihan, mga kapatid, na bakit lagi kong sinasabi na ang pinaka-blessing sa buhay ko ay hindi ang mga material na bagay. Ang pinakamahalaga at pinakamasarap na blessing sa buhay natin ay ang mga taong ibinigay ng Diyos sa atin. Ang totoong pinagpala, kaya katatawaging mapalad at pinagpala. Dahil may mga nagmamahal sa'yo at marunong ka ding magmahal. Narinig niyo po ba? Ang kasunod ni God, nang magbigay ang Panginoon ng laksa-laksang mga banal. So kasama yan sa Tagalog ko eh. God will send us companion. Andyan na mga kasama. At kapag dumating na ang mga kasama, the Lord will call us. Lagyan mo ng will, Sir Marian. The Lord will call us greatly blessed. Hindi, tama yun. Called. Kasi ando na yung will, called. Tatawaging mga mapalad. So, yung called, the Lord will call us greatly blessed. So, kung yan man ay call o called, walang ed. So, tanggalin natin yung ed, Sir Mary Ann. The Lord will call us greatly blessed. Then tuldok, that is Isakar. I'm sorry, that is Asher. Tingnan, teka lang, baka Dan, Naphtali,
God, then Ashir. Tama. Then ang sumunod, next termiran, ibaba mo ulit. And the Lord will give us a reward. Alam nyo, napakalawak yan. Pag tinagalog ko na yan, mga kapatid, madamdamin na yan. So siguro tatagalogin ko yan next Wednesday na. Madamdamin po talaga yan. Akala nyo, ganyan lang yan kasimple, napakalalim po ng paghuhugutan natin dyan. Yung mensahe nandyan. And the Lord will give us a reward. Ang ganda ng mensahe diyan. Alam nyo, iba yung sa akin kasi naiintindihan ko kasi ako ang tumanggap ng mensahe, ako ang nagpapahayag na yan. Kayo, di ko alam kung paano nyo yun maiintindihan ngayon kung hindi ko katagalogin, kung hindi ko ipapaliwanag. Pero hayaan na ang Panginoon ang magbigay sa inyo ngayon ng inspirasyon, ng pagdadagdag din muna. And the Lord will give us a reward. Ano yan? After ni Ashir. So ngayon, yan ay si Isakar. That is Isakar. The Lord will give us a reward. And the Lord will exalt us. Can we say amen to that? Hallelujah. Dito ka itataas ng Panginoon. Itatanyag. And the Lord will exalt us. Amen. And that is Sibulon. At ang kasunod, ibaba mo ulit si Romerian. Kapag itinaas ka na ng Panginoon, ipapahayag niya sa lahat na ikaw ay karapat-dapat. And the Lord will take away all our reproach. And the Lord will take away. So yan mismo yung kay Joseph, mga kapatid. Yan ang kahulugan ng pangalang Jose. Sabi ni Raquel, dahil kay Jose, aalisin ng Panginoon ang lahat ng kanyang kadustaan. At yung pagpapala na nandyan ay hindi lang pagpapalang, kumbaga, napakalawak na mas lalong higit pa sa pagpapala. And the Lord will take away all our reproach. Tuldok. A sanctified life. Tuldok, Sir Meran, yun lang yun. A sanctified life. That is future na karanasan ng isang mananampalataya. That is Joseph. Palawakin natin niya pag tinagalog na lang natin. So dito tayo magtatapos at hindi ko pa matatagalog. At least mas mapapractice ko pa yung pagpapahayag natin yan. At gusto kong sabihin na expect ninyo na yan ay gagawin natin na pag tinagalog natin ay way na of pangangaral, hindi na po teaching. Dadalhin na natin yan sa pangangaral. So, ibig sabihin, ipag-pray ninyo na naway tanggapin na natin yung mensahe ng Panginoon. At hipuin ang ating mga puso. And the Lord will take away all our reproach, a sanctified life. And last but not the least, so that is Joseph. Tungo tayo kay Benjamin. So, hindi pala yan tuldok, Sir Marian, magkadugsong. I'm sorry. So, idugsong natin. Okay na rin yan. Tuldokan muna. And the Lord will call us. And the Lord will call us the son of the right hand. I-capital mo yung right. Yung son is small lang. Pero yung yan. Yung right hand ay capital. And the Lord will call us the son of the right hands. Because He will give us power and authority and grant to sit with Him in His throne.
And the Lord will call us the son of the right hand. Hindi because, Termiran, the son of the right hand, and He will give us power and authority and grant authority and grant us to sit with Him in His throne. I-send mo yan sa group natin mamaya. Kasi yan dito sa akin, nakasulat to. Nakasulat dito. Amen. I-capital mo yung amen. Basahin natin sa English, tapos magtatapos tayo. Behold, the Lord looks upon our affliction. So, ibaybayin natin at tayo magtatapos. Okay, tingnan nyo, basahin natin, mga kapatid. Habang binabasa ko, sundan nyo ng inyong mga mata. So, that is the message sa 12 anak ni Jacob. Na ngayon ay patungo na tayo sa church, sa bawat isa atin. And next Wednesday, marami pa tayong talatang babasahin na may kinalaman na po sa iglesia. So, basahin natin, tayo magtatapos. Sir Merian, paki-ready. So, mula sa taas. So, sana mabasa natin ng walang interruption. Behold, the Lord looks upon our affliction and heard us also. The Lord hears our prayers. And the Lord has joined us. He is with us. And we are about to praise Him. Wala pang forever muna. And we are about to praise Him. Actually, dapat past tense na yan sa akin eh. Pero, isasama ko kayo, kaya i-picture muna natin. Si Brother Ryan ay kulang din naman. So, isama ko ang aking sarili, nakulang pa. And we are about to praise Him. So, medyo naibahan ako sa word kasi si Sir Merian na ng English niyan. Sa akin kasi, and I will praise Him. So, ganun lang. Pero palitan natin, Sir Merian. Yun na lang, baguhin natin. Hindi ko maano yung mensahe sa word na ano mo. And we will praise Him. Sama ko kayo. And we will praise Him. Yeah. So, ulitin ko. Ulitin natin. Meron pa akong 5 minutes. Behold, the Lord looks upon our affliction and heard us also. The Lord hears our prayer. And the Lord has joined us. He is with us. And we will praise Him. And the Lord will judge us justifiably. It will make us prevail. The Lord will give us a companion. That is our family, loved ones, neighbors, friends, and even our enemies. The Lord will call us greatly blessed. And the Lord will give us a rewards. And the Lord will exalt us. And the Lord will take away all our fruits as sanctified lives. And the Lord will call us the son of the right hand. And He will give us power and authority and grant us to sit with Him on His throne. Can we say amen? Amen and amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, ating palakpakan ng ating Panginoon. Tayo lahat ay magsitayo. So pwede itong maging tula. Diba? Isang madamdamin at makabuluhang tula. So pwede natin itong pwede itong maging tula ni Brother Ryan. Written by Ryan. Napaganda, mga kapatid ko. Pero hindi lang ito tula. Ito ay mensahe ng Panginoon na nais niyang ipaabot sa atin. Nawa, makuha niyo, i-review niyo ito, basahin niyo, at pag-aralan ninyo. So next Wednesday, Lord willing, tatagalogin natin to ng mas malinaw, mga kapatid, at mas mahaba yan, dahil hindi lang po yung ganyan kaikli. Napakayaman po ng mensaheng yan pag tinagalog na natin. Ating pasalamatan ng Panginoon sa isang maikling panalangin. Tayo magsiyoko, mga kapatid. O aming dakilang Diyos, Panginoon ng aming mga buhay,
Muli, nais ka naming pasalamatan sa mga salitang aming napakinggan, mga salitang aming napag-aralan, Panginoon. Salamat sa pagkakataon at dakilang pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa bawat isa amin upang muling mapakinggan ang kayamanan ng mga salita mo mula dito. Lord, bagamat ang mga bagay na ito ay mula sa personal na buhay ni Jacob at ng kanyang mga naging asawa at mga naging anak, pero unti-unti naming nakikita ang mensahe mo para sa amin. Sapagkat ang iyong mga salita, Panginoon, ay napakayaman, napakahiwaga nito. This like a mystery and a parable. Pero salamat sapagkat kung paanong binigyan mo ng kaunawaan ang iyong mga alagad nang pumarito ka dito sa ibabaw ng lupa, ay gayon nyo din po kami binibigyan ng karunungan at kaalaman. At ang aming mga puso ay nagagalak, Panginoong Diyos. Natutuwa, nasisiyahan, hallelujah, at nagkakaroon ng inspirasyon, Panginoong Diyos. And we thank you so much for your words, Lord God. Sa aming mga pagkukulang sa gabing ito, sa mga araw na nakalipas, muli po namin hinihingi ng paumanhin at ng tawad ang lahat ng ito. Turuan mo kami ang iyong mga salita ng higit pa. At patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa, Panginoong Diyos, at palakarin sa daan ng iyong katwiran at sa katotohanan ng iyong mga salita. At hayaan ang mga bagay na ito na aming napag-aaralan at natututunan, Panginoon. Isang araw, ang lahat ng ito ay maging karanasan ng bawat isa sa amin. Sapagkat ito ay totoo, Panginoong Diyos. Hindi lamang ito isang aral, hindi lamang ito isang doktrina. Hindi ito isang pagtuturo lamang o pangangaral. Ito ay karanasan na mararanasan ng mga hinirang mo. And I pray, Lord, and we pray, Lord Jesus, nawa lahat kami nandito ay maranasan ito. Have mercy on us, O Lord. Help us, Lord God. You may continue to guide us and lead us, Lord. At turuan mo kami na patuloy na ibigin ang iyong salita. You may give us, Lord, patience, temperance, Panginoong Diyos, virtuous knowledge. Kaya ang lahat ng bahagi ng statue of a perfect man ay maranasan namin. Ang bawat bahagi sa mensahe sa buhay ng mga anak ni Jacob, from Reuben to Benjamin, ay maranasan namin. This is our prayer, Lord. At ito po ay aming pinapasalamat sa iyo at ibinabalik ang papuri sa iyo. Aming hiling ang lahat ng ito, dalangin, pagsamo, itinataas sa iyong dakila at banal na pangalan. It's only in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen, Lord. Amen and amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So napakarami pa ng mga talatang ating babasahin, ang mga nasa New Testament, hindi pa natin nabasa. Sulat ni Pablo, sulat ni Juan, mga pahayag mismo ng Panginoon. So next week, Lord willing, padaanan na natin. And I hope na pinagpala kayo ng salita ng Panginoon. So Sister Mary Ann, isend mo yan mamaya sa messenger para basahin nyo ng basahin, tagalugin nyo. At I do believe, lalawak ang inyong pagbubulay niyan. Kayo mismo sa inyong sarili ay magkakaroon ng mga karagdagan na pagpapahayag ang Panginoon. Umawit tayo ng isang awit. Ang ganda ng inawit natin kanina sa pagbibigay. Diba? Talagang damang-dama ko yung bahagi ng kantang yun. Na we will give thanks to the Lord. We will give Him praise. At sabi doon sa huling bahagi ng isang stanza, through by grace, we know your grace will see us through. Amen. Awitin natin to, tayo magkakamayan. Mga kapatid, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Samahan niyo ko sa pag-awit at awitin natin ng buo at magkamayan tayo. For all you've done, for all you're going to do. Yes, Lord. We give. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay, mga kapatid? And lift our praise to you. We give thanks. We give thanks. Tamahin niyo yung kanta. We give praise. Amen. For we know. Alam niyo ba kung saan galing yung
mensaheng yan sa buhay ni Jacob at ng kanyang mga anak. Know your grace when she has. Verse 2. Awitin natin. For all those things that we don't understand, we come by faith, amen, and place them in your hands. Hallelujah. For we know that all things work together for our good. We give thanks. Amen. We give praise. For by faith we know your grace. Minsan pa, we give thanks. We give thanks. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kagandahang loob, sa kagandahan ng iyong salita, ng iyong kapalaran, kagandahan ng iyong kabutihan, Panginoon. Salamat. Pinupuri ka namin, O Diyos. Itinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa gabing ito. Purihin ka, nawalatiin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, we give thanks. Oh, yes, Lord. We give praise. For we know that all things work together for. God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen and amen. For by faith we know your grace. Kamayan niyo ang bawat isa. Kamayan natin ang bawat isa. Oh, we give thanks. We give praise. For we know that all things work together for our good. We give thanks. Amen, O Lord. We give praise. For by we know. Subukan natin. Sister Marian, yung prince. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all. Lord of all. We give thanks, amen. We give praise. For we know that all things work together for our good. We give thanks, amen. We give praise. God bless you, my beloved brothers and sisters. Thank you, Lord. We see us through. We give thanks. We give thanks. We give praise. For we know that all things work together for our good. We give thanks. We give praise. For by faith we know your grace and see us through. For by faith we know your grace and see us through. For by faith we know your grace and see us